official po as of November 20. Kasi wala na po masyadong yan na po yung parang, hindi naman final, no? Pero yan na po yung latest or last na report namin. So, fair weather na that time. Related incident, wala naman po reported sa mga clearing and all, wala naman po mga aside dun sa regular namin na ano po, aside dun sa regular namin na mga responde ng BE. So yung mga BE naman hindi siya related sa uwan sa nakasetring yung state na namin po. Then with the flood, wala naman po reported ng flood kasi wala po masyadong ulan sa Urdaneta nung tayo ng uwan. Talagang hangin lang. So nag-start ang hangin ng mga 11 p.m. nung mga July. 8, 9, 10, 11 mga ganyan. Pero mga 2:33 yung class, wala na po. So, wala pong flooded barangay na report. Casualties, lifelines, non-reported, pero meron kasi power interruptions. Diyan na lang naman, alas po pang kasi nangyala, pinutulong ng panel at that time. So, yung ibang barangay, umabot po yung wala kurente ng Tuesday, yung iba po dito sa poblasyon, parang Monday po yata nagkaroon na ng tacos or gabi. Yung iba po, yung mga papuntang Asinggan, doon po yung matagal na nagkaroon ng kuryente. Then, for the damaged houses, i-report po ni SWD later po. I-attach ko na din yung drawings niyo po. Then, sa agriculture naman po, nag-report sila pero wala masyadong damage kasi wala siya masyadong ulan. So, yung iba lang daw. And ang sabi ng agriculture sa akin kahapon, konti lang po kasi ang nagtanim ng panahon na to. So, wala masyadong damage. So, may mga nagumala pero wala siyang maliit lang po. May attached naman po kami na report for the cost ng damage ng agriculture. Then, infrastructure, wala naman po reported. Suspension of classes. Last week po, 1 week na walang pasok sa Urdaneta. Kasi Monday, Tuesday, Wednesday lang, Monday, Tuesday, Bagyo, di ba po? Wednesday, office, then Thursday, Friday, Thursday po, holiday ng Pangasinan, Friday, holiday ng Urdaneta. So, kahapon lang kami nagkita-kita ulit at sila nakita namin kahapon. Then, for suspension, non-working kasi yung CUD, Urdaneta. So, state of calamity based on the state of calamity provincial. Preemptive evacuation, wala akong preemptive kasi ano talaga nila. Pero, during kasagsagan, yun po yung mga reported na may mga evacuees. Pero sa amin po, wag nilang kinukuha namin kasi lumipat na sila sa barangay. Parang yung barangay took care of them na. Parang yung barangay council na po. Kasi morning para pa Saturday ng gabi, may GC kami ng mga barangay secretaries and barangay disaster focal person. So we have 34 barangays and we have 34 focal person each barangay. So sila yung pinupugpug talaga namin ng yung announcements and yung mga reports na kailangan sila report sa amin. Sa pagdating ng bagyo, sila lang din yung pinakoordinate. So, basically po, ang aming nagagawa sa CDR, nag-monitor na lang po kami ng water level sa mga malalaking river system natin, plus kung ano yung madadaanan ng barangay, coordination lang dito. But with the rescue, talaga per barangay, PEC 28 na na-establish kasi yung barangay PRRN nila para madali na din sa amin. More on consolidations na lang po yung nangyayari dito sa city. Then, EOC activated, conducted meeting na PDRR, EOCR activated. Tapos, continuous naman yung dissemination ng weather updates nila. And yung clearing and cleaning operations ng barangay, yung barangay na din po, plus yung POSO. So, si POSO po ang nag-clear ng mga natutup mga puno. Pero yung ibang barangay kasi, hindi naman sa tiniis namin sila. No? Parang sinabi namin wala kaming chainsaw. Para next budget nyo, mag-purchase kayo ng sarili ng chainsaw. Kasi nga, hindi naman kakayanin lahat ng city. So, every barangay, yung ibang barangay, may mga chainsaw and sila na din. Pero na lang po yung talagang alin tawag doon yung major highways, like dito sa may cemetery, yan, si Poso
ang instruction din po namin, syempre safety first po. So, hindi po yung na-reiterate ko sa mga barangay morning pa lang na pag in the event na talagang malakas ang hangin at bagyo, hindi po namin kayo kayang puntahan or mahihirapan kami ng responde. So, preemptive na po. Kung may sumabag sa akin doon, ang sabi, hindi daw maiiwanan yung bahay, baka daw manakaway. O di iwanan niyo yung tatay or yung mga lalaki, unahin yung evacuate yung bata, matanda, buntis, may karamdaman, may kapansanan. So, medyo madali naman po. Nung medyo malakas na yung ulan or hangin ng mga 7 or 8, yun, hindi na sila pupunta sa mga respected, barangays. Yan. So, food and non-food items provided by the CSWD. Then, ongoing pa rin po yung assessment for the reported damage kasi kausap ko din po si Pisun kahapon. Meron pala silang criteria on how to identify yung partial and fully or total damage. So, sabi ko, pakibigyan kami ng copy para sa level lang din ng barangay, kung natanggal lang yung bubong lang, hindi pala covered yun. Meron silang ganun mga. Pag nandun pa yung frame ng bubong at yung bubong lang ang wala, hindi siya makakonsider for damage house. So may ganun si Isul. May taga Isul po. Wala po. Ay, si engineering po, si Sir Noel. So, tapos meron din nasa guidelines na pag yung bahay o kaya yung CR or yung iba yung ibang bahay ko separate yung kitchen tapos separate yung bahay na tinutulugan. Pag ang nasira yung kitchen lang or yung CR or yung nasa labas, hindi pa na consider yun. Dapat yung talagang tinitirahan ang damage house. So yun, bago natin sa akin kasi ang dami po talagang hanggang ngayon nagre-report ng partially damage, family 1, family ganito, damage, bla. So hanggang ngayon may pumapasok. Kaya we need to identify, sabi ko sa research, from the start pa lang, bigay nyo sa amin para namin na mag-disseminate sa barangay and then barangay ang bigay ng certification, di ba Ma'am Jai? Kung i-consider nyo yung partial damage. Pero syempre, alam naman po natin sa barangay, di ba? Mga kamag-anak natin or ng mga kabarangay, parang yung biases and all. So, binavalidate po ng CSO. Yun po yun. Then, for the health sector naman po, or health cluster, sila doktora, they provided naman po yung wash, tapos medical and nutrition. Nag-submit po sila ng report kung ilan po yung reserva nila magbigyan ng prophylaxis. Yan si doktora. Ayun. Then, search and rescue, wala naman po kami na-rescue. Aside nga po doon sa mga regular response namin ng vehicular accident. Then, yan, logistics, non-reported, although medyo mahina po yung signal. Thank you, God. So, emergency, yung medyo mahina yung signal that time, kahit brown atas nakakita kami namin po siya. Pero, meron naman. Then, clearing operation is also in coordination with the City Engineering's office. Then, DDRRC conducted clearing operations also. So, for the damage, engineer, meron pa tayo, si Engineer Noli po from engineering. Mostly, ma'am, maraming na-report ng mga damages. So, walang mostly, ma'am, yung main increase na ma'am na wala po. Tapos yung nakako na technical ka ng mostly. So, we have po, and din si Sir April from the agriculture. May report din sila. Sir April po from agriculture. O yun naman dito kanina wala namang masyadong damage. Partially damaged lang siya. Actually, siya yung mga last stages na nung crop. 30 hectare siya. Partially, hindi siya totally damaged kasi nga, lodging lang yung nangyari. Alam naman natin na wala masyadong tubig na dumating. So, lodge lang siya. Harvestable pa rin yun. Siguro sa percentage ng mga affected nung crops natin, yung 70% nun pwede pa ma-harvest. Yung 30% yun na yung
Then we have Sir Dr. Rico from CHO. Dr. Rico from CHO. Then ano ko yung ano yun? Sinatlet plus na po yan. Ay, so ano lang muna po. Proceed ko lang po kay Ma'am Jai for the CSWD ko na. Okay. Sabi, may latest kasi sila na doon kasi dated mo. Si Buntis o kahit bagyo naka-duty. Diba? Mapalakpak ang mga namin. Uwan. Good afternoon po. Ito po yung report namin sa CSWO. Yung sa, ano po namin, disaster report namin is nasa, ano din po, drawing report. Bale, sinamary lang po namin siya. PowerPoint presentation. Kami lang. Yung barangay po na affected is 30, out of 34 po na barangay. Tapos, yung ano po namin evacuation centers, 19 po. Bale, sa ano na po yan? Sa barangay level. Sa ano po? Sa barangay hall or sa mga liquor center po sila. And then yung numbers of affected po is na families is 1,308. Tapos yung persons for individuals po is 4,162. Reported din po siya ng barangay. And yung mga nasa inside evacuation centers po na families is 229 while yung individual po is 640. Tapos po yung sa outside evacuation centers po yung mga nasa aming bahay po, mga ganon, or nasa family, ibang family po is 827, tapos yung persons po is 2,466. Tapos po, as of now po, yung damaged houses po namin, yung totally po is 79, while yung partial is 292. Hanggang ngayon po, may nagsasabit pa rin po sa amin ng mga damaged houses. At ongoing pa po yung validation po namin. Kasi po nung pumunta po kami sa barangay, may mga ibang barangay po na nag-follow up na hindi daw napuntahan lahat. Hindi naman po namin alam yung pupuntahan na mga bahay-bahay, kundi barangay lang po ang nakakalam. So, nung nagpunta na po kami, saka lang po sila nagdagdag ng mga ibang damaged houses. Ito po yung situation sa evacuation centers. Noong November 11 po. Iwan na po namin bigyan ng, ng mga food packs yung mga nasa, family food packs yung mga nasa evacuation centers. Sa mga schools na po yan. In different barangays. Ito po noong November 12, nag-start po kami mag-assess sa mga damaged houses para makita po kung talagang damaged houses siya. Bale, iba't ibang barangay din. Ayun lang po yung report namin. Thank you so much po. City Health Office po, Grade H, CHO, at DOH. Combined, alam po combined na siya eh. So, yun po, they provided, dito po kasi sa Urdaneta siya ang aming City Health Office na, ano tawag nito? City Health Office po. City Health Office per barangay. So, we have 34, so 9 po ang aming substation ng mga CHO. And then under each City Health Office, mayroon tayong mga regular na health center sa mga barangay. So during the time of the O1, all these health facilities are functional, but there were times na we went only on skeletal kasi hindi naman lahat dahil
But the fact is, they are all functional during the disaster period. Meron din silang telemedicine services. So yung mga doctors po on call, yung mga regular days po, on call sila pwede i-consulta. Yan. For the clusters yun po, medical, public health, water sanitation, wash, nutrition, and then mental health. So yun po yung mga number of services provider nila. And then, for the medical, so 9CHO, 25 barangay health station po ba yan? Services o station po. Then they provide po doc na doxycycline. Yes. And for the water sanitation, they distributed also jerry cans, aquataps din po for dengue prevention. So hindi ako masyadong familiar sa mga terms doon. So pakita ko lang po. So also it's, meron sila mental. And katatapos lang din po ng psychosocial training namin this year. So we have psychosocial first aider din po from CDRR po, CSWD and CH. Yan. So yun po, ang number of individuals served nila during the typhoon. So CHO 1, 2, hanggang 9 po. Yan. So ito yung kanilang mga photo documentation. Inampad lang nila po yung mga mukha ng mga patients. Doxycycline, immunization, sintok yan. Consultation. Prenatal also check up and then ito po yung immunization services, medical check up and prenatal. So during the typhoon, na to kasi yung bagyo dito, gabi na to, di ba? Yes. So ito po yung morning na Monday, Tuesday. So ito yung kanilang jerry cans, no fail. Ito mga sanitation sanitation people. Yan, so yun ang naman po. Kasi lang ganyan lang yung data na pinapasa din namin kasi sa report. Kay Sir Jonathan Topics. Siya po kasi guys, coordinates